Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Benigno Ben Santos, isang dalubhasa sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga nakatatanda. Mahigit 30 taon ko na pong inilaan ang aking sarili sa pagtulong sa ating mga kababaihang senior citizen upang mamuhay ng malakas, may kumpiyansa at malusog. Kasama na po rito ang pangangalaga sa kanilang sariling kapakanan at kasiyahang sekswal. Malamang ay matagal nyo na itong ginagawa, marahil ilang taon o dekada na. Ito'y pamilyar, pribado at tila ba walang masamang idudulot. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na pagtuntong ng edad 70 ang isang bagay na kasing natural ng pansariling kasiyahan kung hindi gagawin ng tama ay maaaring makapagbigay diin sa inyong puso, makaapekto sa inyong mga ugat, at marahil ay makaepekto pa sa haba ng inyong buhay. May isang nakalulungkot na kwento tungkol kay Aling Carmen, isang 73 taong gulang na babae na natagpuang pumanaw ng mag-isa sa kanyang silid-tulugan. Ang sanhi, isang pribadong sandali ng sariling pag-aaliw na sa kasamaang palad ay nauwi sa trahedya. Ngayon, maaaring narinig nyo na ito'y lubos na ligtas, ngunit habang tayo'y tumatanda, nagbabago ang ating katawan. Ang sirkulasyon ng dugo ay hindi na palaging kasing husay, mas matagal na ang paggaling at ang mga kilos na dati karaniwan lang ay bigla na lang maaaring magdala ng panganib. Sa ating talakayan ngayon, ibabahagi ko ang 4 na kritikal na pagkakamali na madalas gawin ng mga kababaihang nakatatanda sa kanilang mga pribadong sandali ng sariling pagpapaligaya at mag-aalok ako ng mas ligtas na mga pamamaraan. Bigyang pansin po natin ang 4 pagkakamali. Hindi lamang ito ang pinakakaraniwan, kundi ito rin ang may pinakamalaking panganib. Bago natin talakayin ang 4 na kritikal na pagkakamaling ito, kung sa tingin nyo ay mahalaga ang impormasyong pangkalusugan na ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe at pag-activate ng notifications para hindi nyo makaligtaan ang mga susunod na aralin na sadyang idinisenyo para sa mga kababaihan edad 70 pataas. Kung ang paksang ito ay mahalaga para sa inyo, pakitype ang 1 sa comments sa ibaba. Kung hindi naman, pakitype ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga upang matulungan akong lumikha ng nilalaman na tunay na makapagsisilbi sa inyong mga pangangailangan. Dumiretso na tayo sa una sa 4 na tahimik na pagkakamali na madalas gawin ng mga kababaihan na higit 70 anyos. Bawat isa ay maaaring mukhang maliit lamang kahit hindi gaanong mahalaga, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari nitong tahimik na maapektuhan ang inyong sirkulasyon, ang inyong kumpiyansa, at ang inyong pangkalahatang kalidad ng buhay. Simulan natin sa unang pagkakamali. Unang pagkakamali, pagsasagawa ng pansariling kasiyahan. Kapag mahina ang katawan o pagod, sa unang tingin, tila wala itong panganib. Napagod kayo sa maghapon, marahil hindi nakatulog ng maayos, o baka katatapos lang mag-garden o mag-alaga ng mga apo. Pagod kayo, medyo masakit ang katawan, pero iniisip nyo na ang kaunting aliw ay makatutulong sa inyong mag-relax bago matulog. Tila natural lang itong gawin. Ngunit narito ang katotohanang madalas hindi na pag-uusapan: ang sariling pagpapaligaya, kahit na pribado, ay may kaakibat na pisikal
na pangangailangan sa inyong katawan. Kapag kayo ay higit 70 anyos na, ang epekto ng stress na iyon ay mas malaki kumpara noong kayo ay mas bata pa. Habang tayo'y tumatanda, ang ating cardiovascular system o sistema ng puso at mga ugat ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat para lamang mapanatili ang normal na paggana. Ang puso ay maaaring hindi na kasing episyente magbomba ng dugo. Ang mga artery o malalaking ugat ay maaaring mawalan ng dating elastisidad at ang presyo ng dugo ay madalas nang nagiging hindi matatag. Kapag kayo ay pagod na o mababa na ang reserbang enerhiya, ang inyong sistema ay nasa ilalim na ng stress. Idagdag pa ang pagbilis ng tibok ng puso, tensyon sa mga kalamnan at ang pangangailangan sa daloy ng dugo dahil sa intimong gawaing ito. At maaari niyong mailagay ang inyong katawan sa isang peligrosong sitwasyon nang hindi niyo namamalayan. Ang panganib na ito ay hindi lamang teorya. Marami na akong nakatrabahong kababaihang senior citizen na nagsabing nakaramdam sila ng pagkahilo, pagkalito o hirap sa paghinga pagkatapos ng kanilang mga pribadong sandali. Sa ilang kaso, biglang tumaas ang kanilang heart rate. Ang iba naman ay nakaranas ng kakaibang paninikip ng dibdib o kakapusan sa hininga na hindi pa nila naramdaman dati. Isang babae, si Aling Flora, 74 anyos, at maayos naman ang kalusugan, ang hinimatay sa kanyang banyo matapos ang isang pribadong sandali, isang gabi, kasunod ng isang mahabang araw ng pisikal na gawain. Ang kanyang katawan ay naubos na at ang huling pagsisikap na iyon na dapat sanay sandali ng ginhawa ay naging isang emergency. Ang hindi napagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan ay kapag pagod o dehydrated, ang kakayahan ng katawan na kontrolin ang presyon ng dugo ay maaaring maging hindi matatag. Ito ay maaaring mauwi sa postural hypotension kung saan ang masyadong mabilis na pagtayo o pag-upo habang o pagkatapos ng rurok ng kasiyahan ay nagdudulot ng mapanganib na pagbaba ng presyon ng dugo. Kasabay ng natural na pag-relax ng tensyon pagkatapos ng orgasm, ito ay maaaring humantong sa pagkahimatay, pagbagsak o kahit seryosong komplikasyon sa puso. Ang epekto nito sa emosyon ay mahalaga rin. Maraming kababaihang nakatatanda ang nag-aatubiling pag-usapan ito. Ang ilan ay nahihiya na ang isang simpleng bagay ay maaaring magdulot ng problema. Ang iba naman ay binabalewala ito, iniisip na hindi na ito mauulit o pagod lang ako noon. Ngunit ang tunay na panganib ay nasa pag-uulit ng gawi nang hindi kinikilala ang pattern. Sa paglipas ng panahon, ang pagpilit sa inyong katawan kapag ito'y nangangailangan ng pahinga ay sumisira sa inyong kakayahang makabawi. Pinatataas nito ang panganib ng problema sa puso at ugat, maaaring makagulo sa balanse ng hormones at nakakaapekto sa inyong kumpiyansa, koneksyon at kontrol sa sarili. Upang maiwasan ito, napakahalagang piliin ang mga sandali para sa intimasya kapag ang inyong katawan ay nakapahinga at handa, hindi kapag kayo ay pagod na pagod. Pakinggan ang antas ng inyong enerhiya. Manatiling hydrated. Umupo, huminga, at hayaan ang inyong katawan
na nasa estado ng kaginhawahan, hindi pagkapagod. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring maprotektahan ang inyong kalusugan, mapanatili ang inyong sigla at gawing mas ligtas at kasiyasiya ang karanasan. Dahil ang pangunahing layunin ay hindi lamang panandali ang kasiyahan, kundi ang mahaba at malusog na buhay. Bawat maliit na desisyon na gagawin nyo ngayon ay makakaapekto sa kung gaano kayo magiging kalakas, kakomportable at kasigla bukas. Pero kung nagulat kayo riyan, hintayin nyo ang ikalawang pagkakamali. Ito ay hindi tungkol sa inyong pisikal na estado, kundi kung paano tinutugunan ng inyong isip ang mismong gawain. Ikalawang pagkakamali, pagmamadali sa gawain nang walang mental o emosyonal na presensya. Para sa maraming kababaihan na higit 70 anyos, ang sariling pagpapaligaya ay maaaring maging hindi na isang sandali ng koneksyon, kundi isang mekanikal na rutina. Madalas itong ginagawa ng mabilis marahil sa katahimikan, itinago na parang ito'y isang bagay na kahiya-hiya o hindi angkop para sa isang babae na may edad na. Ang mga taon ng panghuhusga ng lipunan, nananatiling pagkakasala o ang maling akala na ang mga nakatatandang babae ay hindi na dapat mag-focus sa intimasya ay maaaring bumuo ng isang tahimik na pader ng hindi pagkaginhawa. Kaya sa halip na yakapin ang gawain ng may buong kamalayan, marami ang nagmamadali. Itinuturing itong isang ugali na kailangang tapusin agad sa halip na isang karanasang nararapat bigyan ng pansin. Ang ganitong pagmamadali ay nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa inaakala ng karamihan. Kapag kayo'y nagmamadali, ang inyong nervous system o sistema ng nerbiyos ay hindi nagkakaroon ng pagkakataong lubusang makapag-relax. Sa halip, maaari itong manatili sa estado ng bahagyang stress na nag-a-activate sa fight or flight response ng inyong katawan. Ang inyong paghinga ay maaaring maging mababaw, ang mga kalamnan ay maninikip kasama na ang mga kalamnan sa balakang, at ang inyong isip ay magiging abala. Lahat ng ito ay maaaring makapagpasikip ng mga ugat ng dugo, limitahan ang sirkulasyon sa pelvic region o bahagi ng balakang at maglagay ng hindi kinakailangang diin sa inyong puso. Ang katawan ay itinuturing ang tensyong ito bilang panganib, hindi kasiyahan. Mas malala pa, ang emosyonal na diskoneksyon ay maaaring maipon sa paglipas ng panahon. Ang dating pinagmumulan ng aliw o intimasya ay maaaring maging isang mekanikal na gawain na kulang sa katuparan. Maaaring magsimulang mag-ulat ang mga kababaihan na sila'y nakakaramdam ng pamamanhid emosyonal na pagkakalayo o kahit pagiging iritable pagkatapos. Dahil minamadali ang gawain, ang kalidad ng daloy ng dugo at natural na lubrikasyon ay maaaring mabawasan na sa paglipas ng panahon, ay maaaring mag-ambag sa hirap sa pagkakamit ng pagkaantig o rurok ng kasiyahan, na bawasang sensitibidad o kahit discomfort. Ito ay hindi lamang dahil sa edad. Madalas ito'y dahil ang gawain ay kulang sa pangangalaga at intensyon. Ang ilang kababaihan ay sinusubukang bumawi sa pamamagitan ng pagdagdag ng stimulasyon, iniisip na kailangan lang nila ng mas matinding intensidad. Ngunit iyon ay nagdaragdag lamang ng stress sa katawan.
Ang tunay nilang kailangan ay ang magdahan-dahan, huminga ng malalim, at maging ganap na presente sa sandaling iyon. Kapag hinahayaan nyo ang inyong sarili na makaranas ng kasiyahan ng may kamalayan, ang inyong nervous system ay nagre-relax, ang mga ugat ng dugo ay bumubukas, ang sirkulasyon ay bumubuti, ang inyong katawan ay tumutugon ng may higit na kaginhawahan, at ang inyong isip ay nararamdamang kalmado sa halip na nagmamadali. Nakita ko mismo ang pagkakaiba nito. Ang mga nakatatandang kababaihan na gumagamit ng mas mabagal, mas may kamalayang pamamaraan ay madalas na naguulat ng pinabuting pakiramdam, mas mahimbing na tulog, nabawasang pagkabalisa, at isang panibagong pakiramdam ng emosyonal na koneksyon sa kanilang sarili. Ito ay hindi tungkol sa perpeksyon. Ito ay tungkol sa pagiging presente. Ang inyong katawan ay mayroon pa ring kakayahang makaramdam ng kasiyahan, ngunit kailangan nito ang inyong atensyon, hindi ang inyong pressure. Kaya kung napapansin nyong nagmamadali kayo, tanungin ang inyong sarili kung bakit. Sinusubukan nyo bang matapos agad bago pa may makapansin? Nahihiya ba kayo? Itinuturing nyo ba ang inyong sarili na parang hindi nakarapat-dapat sa buong karanasan ng intimasya dahil lamang sa kayo'y tumanda na? Nararapat sa inyo ang mas mabuti. Ang inyong katawan at isip ay karapat-dapat pa rin sa atensyon, pangangalaga at respeto. Hayaan niyong tanungin ko kayo, kailan ang huling beses na tunay kayong nagdahan-dahan at hinayaan ang inyong sariling makaramdam, hindi lang pisikal, kundi emosyonal? Kung matagal na, marahil panahon na para muling tuklasin ang espasyong iyon sa loob ninyo. At kung pag-uusapan natin ang mga bagay na ating napapabayaan, ang susunod na pagkakamali ay maaaring tunay na makagulat sa inyo. Hindi ito tungkol sa bilis o hiya. Ito ay tungkol sa kung saan nyo ito ginagawa at bakit ang lokasyong iyon ay maaaring maglagay sa inyong kaligtasan sa seryosong panganib. Ikatlong pagkakamali, pagsasagawa ng pansariling kasiyahan sa mga mapanganib na posisyon. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi ito pinag-iisipan. Sa katunayan, malamang na ginagawa niyo ito sa parehong paraan sa loob ng maraming dekada. Marahil nakatayo sa shower, nakasandal ng hindi komportable o nakaupo sa gilid ng kama. Ngunit narito ang katotohanang madalas na napapabayaan ng maraming nakatatandang kababaihan. Ang posisyong pinipili nyo habang nagsasagawa ng sariling pagpapaligaya ay maaaring tahimik na maglagay sa inyo sa seryosong panganib. Sa yugtong ito ng buhay, ang balanse, regulasyon ng presyon ng dugo at bilis ng reaksyon ay hindi na katulad ng dati. Ang inyong mga kalamnan ay maaaring mas mahina, mas mabagal ang sirkulasyon, ang mga buto ay posibleng mas marupok, at ang kakayahan ng inyong katawan na makabawi mula sa biglaang pagkilos o pagbaba ng presyon ng dugo ay mas limitado na. Kapag ginagawa nyo ang gawaing ito habang nakatayo, lalo na sa mga posibleng madulas na lugar tulad ng banyo, ang inyong katawan ay nasa isang vulnerableng estado. Nagbabago ang daloy ng dugo, maaaring manigas ang inyong mga tuhod, bumibilis ang tibok ng inyong puso, at pinaka-importante, kung biglang bumaba ang inyong presyon ng dugo, tulad ng madalas mangyari pagkatapos ng orgasm dahil sa post-orgasmic hypotension,
kayo ay nasa tunay na panganib na mahimatay o matumba. Nakita ko na itong nangyari ng napakaraming beses. Iniisip ng isang babae na ayos lang siya natapos ang gawain lumingon para umalis at biglang natumba minsan walang anumang babala. Isang kaso na hindi ko makalimutan ay tungkol kay Nanay Luisa, isang 76 taong gulang na ginang na nahimatay sa shower at nabalian ng balakang. Wala siyang dating history ng problema sa puso at walang mga babalang senyales, ngunit ang kombinasyon ng singaw, pagtayo, at biglaang pagbaba ng presyon ng dugo ay lumikha ng perpektong sitwasyon para sa aksidente. Mag-isa siya at halos 1 oras siyang nakahandusay doon bago dumating ang tulong. Ang pinsalang iyon ay nagpabago sa kanyang buhay. Hindi na lubusang naibalik ang kanyang kakayahang kumilos, at lahat iyon ay nagsimula sa isang simple pribadong gawain sa maling posisyon. Ang bali sa balakang sa ganitong edad ay maaaring maging isang kaganapang lubos na makapagpapabago ng buhay. Hindi lamang ito tungkol sa mga dramatikong pagbagsak. Kahit walang pagkahimatay, ang paulit-ulit na pagsasagawa ng sariling pagpapaligaya sa mga hindi komportable o walang suportang posisyon ay maaaring magdulot ng patuloy na diin sa inyong ibabang likod, pelvic floor o mga kalamnan sa pundasyon ng balakang at mga kalamnan sa binti. Sa paglipas ng panahon ito ay maaaring mag-ambag sa discomfort, paninikip at kahit nerve compression o pagkaipit ng nerbiyos na posibleng gawing mas masakit o hindi gaanong epektibo ang intimasiya sa hinaharap. Gayunpaman, karamihan sa mga kababaihan ay nagpapatuloy dahil sa nakasanayan, hindi na pagtatanto kung paano ang kanilang pisikal na postura sa mga sandaling ito ay maaaring dahan-dahang kumakalaban sa kanila. Ang inyong katawan sa edad na ito ay nangangailangan ng katatagan, kaligtasan at suporta. Ang pag-upo sa isang komportable, nakaka-relax na posisyon ay hindi lamang isang luho, ito ay isang pangangailangan. Ang pagkakaroon ng mga paa na matatag, na nakalapat ang likod, na may suporta, at ang kapaligiran na ligtas ay nagbabawas ng pisikal na diin, nagpapahusay ng daloy ng dugo sa mga tamang lugar, at nagpoprotekta sa inyo mula sa biglaang pinsala. Ang isang simpleng pag-aayos na ito, ang pagpili ng isang ligtas, nakaupong posisyon, ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng isang mapayapang sandali at isang pagpunta sa emergency room. Huwag din nating kalimutan ang emosyonal na aspeto. Ang isang ligtas, intensyonal na kapaligiran ay nagpapalakas ng pakiramdam ng kapayapaan at kaginhawahan. Hindi na kayo nagmamadali o nagtatago. Inaalagaan nyo ang inyong sarili sa paraang nagpapakita ng dignidad, hindi panganib. Ang pagbabagong iyon sa kaisipan tungo sa maalalahaning paggalang sa sarili ay maaaring magbago ng lahat tungkol sa inyong nararamdaman, kapwa pisikal at emosyonal. Kaya hayaan niyong tanungin ko kayo, kailan ang huling beses na tunay niyong isinaalang-alang ang inyong kaligtasan? Sa mga pribadong sandaling ito, binibigyan niyo ba ang inyong katawan ng suportang kailangan nito o ginagawa niyo lang ang lagi niyong ginagawa at umaasang walang masamang mangyayari dahil ang susunod na pagkakamali ay hindi na tungkol sa mga pisikal na kilos. Ito ay mas malalim. Ito ay tungkol sa pagbabalewala
sa mga tahimik na senyales na maaaring sinusubukang ipadala sa inyo ng inyong katawan sa loob ng ilang buwan, marahil kahit ilang taon na. Ang hindi pagpansin sa mga senyales na ito ay maaaring magdulot sa inyo ng mas malaki kaysa sa inyong inaakala. Ikaapat na pagkakamali, pagbabaliwala sa mga pagbabago sa pakiramdam o paggana. Habang tumatanda ang mga kababaihan, ang mga bahagyang pagbabago sa kung paano tumutugon ang kanilang katawan sa mga intimong sandali ay madalas na hindi napapansin o mas malala, sinasadyang binabaliwala. Maaari niyong mapansin ang bahagyang pagkaantala sa pagkakamit ng pagkaantig, pagdagdag ng panunuyo, sa ari pagbabago sa pakiramdam, o marahil mas matagal bago marating ang rurok ng kasiyahan. Baka ang pakiramdam ay hindi na kasing tindi tulad ng dati, o mas kaunti ang inyong kasiyahan pagkatapos, o kahit nakakaranas ng discomfort o sakit. Para sa maraming nakatatandang kababaihan, ang mga pagbabagong ito ay parang isa lamang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda, isang bagay na tahimik, natatanggapin at lilipas na lang. Ngunit ang kaisipang ito, ang pagbabalewala o pagmamaliit sa mga pagbabago sa sexual na paggana o pakiramdam, ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na maaari niyong magawa. Ang mga senyales na ito ay bihirang basta na lang lumitaw. Hindi lamang ito normal na pagtanda na kailangan niyong pagtiisan. Mas madalas ang mga ito ay maagang babala mula sa inyong katawan. Maaari itong indikasyon ng mga nakatagong issue tulad ng mahinang sirkulasyon, mga problema sa ugat, hormonal imbalances, tulad ng karaniwan pagkatapos ng menopause na humahantong sa vaginal atrophy o panunuyo, at pagnipis ng ari pinsala sa nervyos, neuropathy, pelvic floor dysfunction, o problema sa mga kalamnan ng balakang, o kahit maagang senyales ng mga kondisyong ginekolohikal. Habang mas matagal niyong binabaliwala ang mga ito, mas malaki ang panganib na lumala ang mga nakatagong isyong ito, minsan ng tahimik at hindi na maibabalik. Nakipagtrabaho ako sa daan-daang nakatatandang kababaihan na humingi lamang ng tulong matapos lumala ng husto ang kanilang kalagayan. Ang nagsimula bilang minor na discomfort o panunuyo ay nauwi sa matinding sakit sa anumang anyo ng intimasya o mga talamak na isyu sa balakang. Ang nagsimula bilang kaunting pagkaihi ay naging gabi-gabing pagkagambala sa tulog o paulit-ulit na impeksyon. Nang tanungin ko sila kung kailan unang nagsimula ang mga sintomas, ang sagot ay halos palaging pareho: matagal na, pero akala ko bahagi lang ng pagtanda. Mapanganib ang palagay na iyon. Oo, ang pagtanda ay may dalang mga pagbabago, ngunit madalas na nakikipag-usap ang katawan bago ito masira ng tuluyan. Bumubulong ito ng mas maliliit na senyales bago pa ito sumigaw ng malalaking problemang pangkalusugan. Ang pagbaba ng sexual na sensitibidad, hirap sa pagkaantig, pagbabago sa orgasm, mga bagong discomfort o pagdagdag ng panunuyo ay hindi lamang pisikal na abala. Ang mga ito ay mensahe. Ang inyong sistema ng ugat, sistema ng nerbiyos, sistema ng endocrine hormonal at kalusugan ng balakang ay lahat masusing sangkot sa sexual na paggana. Kapag may hindi tama sa bahaging ito, madalas itong pulang bandera
na may iba pang maaaring mali sa ibang bahagi ng inyong katawan. Ang lalong nagpapalala sa pagkakamaling ito ay ang hiya o pagkailang na nararamdaman ng maraming kababaihan kapag napapansin nila ang mga pagbabagong ito. Sa halip na humingi ng medikal na payo mula sa isang gynecologist o isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan o magtanong, maaari nilang itago ito, magpanggap na hindi ito nangyayari o umiwas. Sa paggawa nito, hindi lamang nila naaantala ang posibleng paggamot, kundi nagsisimula na ring mawalan ng kumpiyansa, intimasiya, at ng mahalagang pakiramdam ng koneksyon sa kanilang sariling katawan. Ang magandang balita ay madalas itong naaagapan o namamahalaan kung matutugunan kaagad. Kapag binibigyang pansin nyo ang mga senyales ng inyong katawan, kapag itinigil nyo ang pagbabaliwala sa mga bagay bilang pagtanda lang, binibigyan nyo ng kapangyarihan ang inyong sarili na gumawa ng maaga at epektibong aksyon. Maaaring mangailangan ito ng pagbisita sa isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan, ilang simpleng pagsusuri para matingnan ang antas ng hormones o mga palatandaan sa puso't ugat, diskusyon tungkol sa angkop na mga moisturizer o lubricant, o simpleng pagbabago sa pamumuhay tulad ng diyeta, ehersisyo o pamamahala sa stress. Madalas ay mas malaki ang inyong kontrol kaysa sa inaakala nyo. Maraming kondisyon kapag maagang natuklasan ay nagagamot. Ngunit mangyayari lamang ito kung handa kayong makinig. Ang inyong katawan ay dinala kayo sa loob ng 75, marahil kahit 80 taon o higit pa. Nararapat dito ang inyong atensyon, hindi lamang kapag may nasira na, kundi kapag nagsisimula pa lang itong bumulong. Huwag balewalain ang sinusubukang sabihin sa inyo ng inyong katawan sa mga intimong sandaling ito, dahil madalas ang mga tahimik na senyales na iyon ang inyong pinakamahalagang babala. Ngayong alam nyo na ang 4 na pinakakaraniwang pagkakamali na madalas gawin ng mga kababaihan pagkatapos ng edad 70, panahon na para tanungin ang mas malaking katanungan. Paano nyo gagawing positibong aksyon ang kaalamang ito? Paano nyo poprotektahan ang inyong sirkulasyon, muling aangkinin ang inyong kumpiyansa, at lubusang masusulit ang mga darating na taon? Pagsama-samahin natin ang lahat. Konklusyon, isang paalala na dapat pakinggan. Sa puntong ito, narinig nyo na ang katotohanan tungkol sa 4 na pagkakamali na maaaring mukhang maliit, ngunit maaaring magdulot ng seryosong kahihinatnan para sa mga kababaihang higit 70 anyos. Ang pagsasagawa ng pansariling kasiyahan kapag pagod o dehydrated ay naglalagay ng hindi kinakailangang diin sa inyong puso at sirkulasyon kapag ang inyong katawan ay vulnerable na. Ang pagmamadali sa gawain ng walang mental o emosyonal na presensya ay nagpapanatili sa inyong nervous system na stressed na posibleng gawing tensyon ang aliw o kahit pang matagalang discomfort. Ang pagsasagawa ng intimong gawaing ito sa mga hindi ligtas na posisyon tulad ng pagtayo sa shower o mapanganib na pagkakasandal ay nagdudulot ng panganib ng pagbagsak at pinsala na maaaring lubhang makapagpabago sa inyong kalayaan. At marahil, pinakakritikal ang pagbabalewala sa mga bahagyang pagbabago sa pakiramdam, paggana tulad ng lubrikasyon o pagkaantig o emosyonal na tugon ay nangangahulugang
Hindi nyo napapansin ang mahahalagang maagang babala ng inyong katawan tungkol sa posibleng mas malalim na isyung pangkalusugan. Hindi ito nilalayong manakot. Ito ay sumasalamin sa katotohanan. Pagkatapos ng mga dekada ng pakikipagtrabaho sa mga kababaihang tulad ninyo, nakita ko kung gaano kabilis magbago ang mga bagay kapag napabayaan ang maliliit na senyales na ito. Ngunit nasaksihan ko rin kung ano ang nangyayari kapag ang isang babae ay nagpasyang tunay na makinig sa kanyang katawan, kapag pinipili niya ang kaligtasan kaysa sa nakasanayan, ang pagiging presente kaysa sa hiya, at ang kamalayan kaysa sa pagkakaila. Hindi lamang niya napapanatili ang kanyang kalusugan. Madalas niyang muling naaangkin ang kanyang kumpiyansa, napapalalim ang kanyang koneksyon sa sarili, at napapahusay ang kanyang kakayahang makaramdam ng lubos na buhay at panatag kahit sa mga pribadong sandali. Karapat-dapat kayo riyan. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko sa mga bagay na nagbibigay kahulugan at kasiyahan sa buhay. Nangangahulugan ito ng pag-aaral na lapitan ang mga ito sa ibang paraan ng may higit na pangangalaga, higit na atensyon, at mas mahusay na pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng inyong katawan ngayon. Hindi kayo sira. Hindi kayo lampas na sa inyong kalakasan. Kayo ay isang babaeng naglalakbay sa isang bagong yugto ng buhay, at ang yugtong ito ay nararapat lamang sa respeto, pangangalaga, at maalalahaning atensyon tulad ng iba pa. Narito ang isang aral sa buhay na natutunan ko mula sa mga dekada sa medisina. Ang inyong katawan ay palaging nakikipag-usap sa inyo. Ang hamon, lalo na habang tayo'y tumatanda, ay hindi lamang ang marinig ang malalakas na alarma, kundi ang matutunang pakinggan ang mga tahimik na bulong. Ang pagbibigay pansin sa mga banayad na senyales na iyon ay isa sa pinakamakapangyarihang gawa ng pangangalaga sa sarili at respeto na maaari niyong isagawa. Ito ang susi hindi lamang sa mahaba at malusog na buhay, kundi sa isang kalidad ng buhay na puno ng sigla at kagalingan. Kaya ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin nyo sa impormasyong ito? Magpapatuloy ba kayo sa mga lumang gawi, umaasa sa pinakamabuti? O gagawa ba kayo ng kahit isang maliit na hakbang tungo sa isang bagay na mas mabuti, isang bagay na mas maalalahanin, mas intensyonal, at mas naaayon sa babaeng kayo ngayon? Nasa inyo ang desisyon, at ang inyong katawan ay handang tumugon kung kayo ay handa. Ngayon, nais kong marinig mula sa inyo. Maglaan ng sandali para magnilay at ibahagi ang isang bagay na natutunan nyo ngayon na plano nyong gamitin sa inyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong sa inyo ang talakayang ito, mangyaring mag-comment ng wawan. Kung hindi naman, huwag mag-atubiling mag-comment ng suro. Ang inyong feedback ay tunay na nakakatulong sa paghubog ng mga susunod na nilalaman. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung ito'y tumatak sa inyo. Ibahagi ito sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang, at mag-subscribe para sa higit pang mga kaalamang pangkalusugan na idinisenyo para sa inyo. Salamat po sa panonood, at naway mamuhay tayo ng lubos, ligtas, at ayon sa sarili nating mga tuntunin.